Hi mga kapengyo! For today's video ay magawa tayo ng ng tinolang manok. So, ngayon pala ay may bagyo na paparating dito sa Taiwan. So, napakalakas talaga ng ulan. Tingnan niyo nga 'yun, oh. Tingnan niyo nga, oh. Oh. Ito yung building. Itong building na to is bago lang tong napatayo. Look at that, Mom. Oh. Tingnan mo yung yung clouds, makulimlim siya. And yes, kasi yung landfall ng bagyo is mamaya pang gabi. So, actually nagsuspend na ng work and classes dito. And yung asawa ko naman is nagtatrabaho siya. And then pinauwi sila ngayon. Like early dismissal kasi nga paparating yung bagyo. Kaya samahan niyo ako para sa ating pagluluto ng tinolang manok. So, sa paggawa nga ng tinolang manok natin, guys, kunin ko lang muna tong rag. Okay, baba ko lang siya para hindi manok. So, meron pala ako ditong manok, pinalagyan ko na ng tubig para ma-unfroze. Actually, yung manok na gagamitin ko is yung sa sa drumstick ba. Kasi wala naman akong manok na Kasi lang tong 100 NT. At saka lagyan ko din siya ng nito, garlic, saka maraming luya. At saka lagyan ko din siya ng ito. Ito lang yung gulay na ilalagay ko sa kanya, yung repolyo, kasi wala namang wala nang ibang gulay na At saka ito din. Lagay ko din siya. So, yan lang. Ting pala sa ating manok na mag-unfroze. Muna tayo. Magluto muna tayo ng bigas. So, napakasimple lang buhay namin dito sa Taiwan, guys. Lang siya. Walang arte-arte dito. So, luto lang ako ng mga 3 cups. Mga 3 cups to 3 kaya, or baka I think okay na yung tatlo. Luto muna ako ng bigas. And yan. Anahin muna natin to siya. Inisan. Alam niyo po, bakasyon kasi ngayon kaya wala akong pasok. Kaya ayun. Tsaka yung pangalawang kilis. Alam niyo ba, dito sa Taiwan, sa pagkakaalam ko, yung yung rice, inuhugasan nila ng pangatlo hanggang pang-apat. Ewan ko kung bakit. Pero ako kasi nasanayan ko na yung maghugas ng 2 hanggang 2 lang. Sa akin. Hindi naman siguro tayo nito. Importante na lang tayo. Nakahugas, di ba? So, oh no, sumama pa yung bigas. And next is, wait muna. Panad pala siya, guys, yung tawag ito. Dirty na. Natin tapo natin. At saka meron pa ako dito ata. So, every now and then kasi itong bang tawag nito? Parang siya, sinasala niya yung mga dirty. Ko yan siya? Pinapalitan. Para naman maging malinis talaga yung tubig na ginagamit natin. And it's ready na ang ating bigas. And teka lang. Parang mahirap ata to. Yun na nga. At ayan. Lutuin na natin. Yan. And din tong ko, nilabahan ko. So, kailangan natin tong i-sampay
dito. Kaya tara, samahan niyo ako. Sampay muna tayo guys ng ating mga anong tawag dito? Mga damit. Ewan ko lang kung tong bagyo na to. Magtagal to. Sana hindi naman. Kasi nakaka-apekto ng Dito ko lang to isampay. Kasi ang niya, ang laki. And ang liit lang ng namin, yung space namin dito talaga. Actually, itong bahay na to is apartment na to or ano bang tawag nito, condo na to. Ang lang to for single or for yung wala bang mga anak ba. Doon kami siksikan lang kami dito kasi wala namang ibang choice. Ang mahal ng bahay. Tapos, wala pang budget. Kasi, kaya yung mga dyan na may planong mag OFW, tapos dadalhin yung family, you have to consider talaga yung mga housing, tsaka yung mga flight reimbursement. Kasi nakakatulong talaga yan siya kapag nagsisimula kayo. So, kadagdag yun ng less gastos ba. Yan. Kaya kapag maging okay na din yung lahat, ko kayo. I-tutor ko kayo dito sa town namin. Ang pangalan pala ng town namin is yung Phong Yen. And na ako dito? Mag-go 1 year ako ngayong September. So basically nasa 11 months lang ako dito. And aalis na naman ako. Aalis pala kami. Actually, gustong-gusto ko talaga dito sa town. Debbie! Gustong-gusto ko dito sa town namin kasi accessible sa lahat. Yung transportation, at saka yung mga malls, yung mga dapat mong bilihan, andito. May mga schools din. Kaso, nag-struggle talaga yung anak ko ng sa school niya ba, sa Chinese. Hindi talaga niya, nag-struggle talaga siya. And, na-observe ko din na yung mga school dito talaga is hindi talaga nila tinatanggap yung walang Chinese. And then, yun na nga, yung walang Chinese Mandarin na na alam. Na, lalo na kami, both kami Filipino, wala talaga, sa bahay, hindi kami gumagamit ng Chinese. Though, minsan, yung may alam ako na mga basic, tinuturuan ko yung anak ko. Minsan din yung anak ko, yung nagtuturo sa akin. Kasi, marami din siyang nalalaman sa school niya. And, sa mga classmates niya. But, hindi ko talaga nakikita yung, maybe, sooner, pero hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na mag-stay longer dito sa Taiwan. Kaya, abangan niyo po guys, yung, namin, country, next adventure namin sa next na country namin as a family. So yun, tapos na po ako sa pagsampay. And andito yung anak ko pala. Tingnan mo. Say hi. Hi. Hindi siya nakita. Saan ka ba? Hi. Oh, tingin lang siya. So, next kong gagawin is mag-slice ako ng mga panakot. Ewan ko kung ano bang Tagalog ng panakot. Kaya, yun. Guys, mag-init na ako ng
Kalaha. Wala akong kalaha. Ito lang yung gamit ko, guys. Tapos, ito na yung mga ingredients. Mayroon tayo ditong ahos, luya, at saka sibuyas dahunan, at saka repolyo, at saka itong sibuyas. Ano na lang, inubos ko na lang yung repolyo, guys, kasi wala na akong ibang sahog. And then, ito yung manok natin. Hindi ako lumabas kasi, ano siya, mauwan nga. So, tapos ang lakas kasi ng hangin. Okay lang naman yung ulan. Yung problema kasi yung ang lakas ng hangin, nakakatakot sa labas. Ayoko lumabas na. Lagyan lang natin ng oil. Kasi mas gusto ko kasi kapag yung manok talaga, pag tinolang manok, may ahos pa, isa muna ba. Wala na akong ibang kasi wala nga akong sibuyas, no. May nakita ko kanina, nung sa umaga lumabas kami, may nakita akong tanglad. Uy, kamahal sa tanglad. Isa ka gatos 130. Uy, di na lang ko. Bala, di mo kaon kong inanira. Simple lang. Importante nga, di siya sakit akong kasing caffeine sa dito. Total, tamang timpla lang naman ito. Just the right, right na timpla. Pag makuha man niyo yung timpla, di yun. Diba? So, walang arte-arte. Ang ginawa ko lang is dinamihan ko lang ng luya ba. Kasi wala naman akong tanglad. So, marami-rami yung luya na yan. Para medyo din siya. Ma-feel mo talaga tong hangin, kung bubuksan ko ha. Guys. Ano ba to? Ba't hindi ko? Wala, Derby! Ba't hindi ko ito ma-open? Ouch! Aga, madala ka sa hangin yun doon. Oh my God. Madala ka sa hangin. Grabe yun ang lakas ng hangin. Lakas talaga. Oh! Super lakas ng hangin. Bango na. Ang bango na ng luya. Ang bango ng chicken. Hello, Mama Teo. So, ganyan lang. Ganyan lang yung chicken. Ganyan lang natin. Lola. Supposed to be, hihiwain ko pa to. Sabi ko, wag na. So, wag na nang hiwain natin to kasi para pagsami. Para pagsami, guys. Ito. Ang halagay ko na buhay ko rin sa abroad. Pero kung nasa ako, of course, sa Pinas ako, kompleto talaga kung ito. Kung tawag dito. Kung sinola na to. So, lagyan ko lang ng konting seasoning. At saka asin. Hindi ako nagalagay ng magic sarap. Yun na yung seasoning yun. Hindi ko talaga ito menu for today. Kaso nga, lakas ng ulan ba? Sarap mag-sip-sip ng sabaw. Ayun. Ano pa ba? Lagyan ko pa ba ng pepper? Meron din akong pepper dito. Ito. Minutin ko nito. Alam mo, last ko na itong bili ng pepper. Hindi na ito. Nagagamit ang pepper. Parang makil ko yung allergy na ba ng pepper. Ayan. Tapos, lagyan lang yung sabaw. Ayan. Ayan. Patayin ng tubig. Ito nga yung gagamitin natin. Patay ng tubig.
Ito. Debbie, can you turn this on? Can you hold this? Yeah. Ayan, Mama! guys. Ganito lang na. Oh, tingnan mo nga, frogs. Kana, frogs, guys. Ako ra. Paano? Yan, nilagyan ko na yan ng tubig. Sabaw. Ano mo, masarap na to pag ano. Saan ba yung ito? Ano lang to, mabuka lang to, bukal-bukal lang to. Ah, sarap na nito. Higupin ang sabaw na ang manok. Ang ganda na kasi nitong manok na to kasi nabili ko to fresh pa. Fresh. Kaya walang ano, problema.